Po, good afternoon po mga kapatid. Palakpakan kayo man tinapo. Tumagder kayo manta basit di binasa na tayo ni Bro. Can we stand? Basahin po natin yung ating scripture for today. Ganito po ang kanyang sinasabi sa Proverbs 4, verses 20 to 22. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Ganito po ang kanyang sinabi sa Tagalog. Aking anak, salita ko ay pakinggan mo mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay at nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Paspasan po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga salita. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah! Alam niyo po na worship is our opportunity to tell God how much He means to us. Amen? And who He is in our life. So, let's give a time, make a time to let Him know that we worship Him. Amen? At ang worship ay hindi lang po sa pag-awit ng mga hymns. It includes praying, that is a form of worship, and reading and studying His Word is a form of worship. So, kapag nandito po tayo at nag-start tayo kumawit hanggang sa matapos, we are worshiping our Maker. Amen? So, kasi po ito yung way, our way to connect with God, to understand His Word, and to respond to His presence. Amen po? Sabi nga po niya sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen? Mapag-aaralan po natin itong life na ito. Okay. Dito po sa scripture na ating binasa, ang ating pong theme or pamagat this afternoon, a sure way to our victory. Meron parang sure way to our victory dito sa Biblia. Sa ating scripture na ating binasa, makikita po dito na our Heavenly Father God has given us a sure way para matanggap natin ang mga kasagutan sa ating mga problema at suliranin sa buhay. Especially sa pinaka-importanteng parte ng ating buhay. Ano po ang pinaka-importante sa ating buhay para po sa inyo? Sinasabi po dito sa ating verse, health. Sabi niya dito kanina, for they are life to those who finds them, and health to all their flesh. Amen? God has given us a sure way to receive the answers to our problems and challenges in life, especially regarding to our physical body. Amen? Because without health, everything collapses. Amen po? Dahil kahit napakayaman mo, marami kang pera, but you are bedridden, or you are sick, walang kwenta ang pera. Alam niyo po yung maraming pera, may plano siyang bumili ng bagong sasakyan, kasi marami siyang pera. Pero once na nalaman niyang siya ay may sakit, everything collapses. Mawawala yung kanyang eagerness na bumili ng sasakyan. Why? Kasi mafocus siya sa kanyang health. That's why our health is very important. Amen? Okay. Because the very main challenges in our life connects to our daily living. Natapit ko po ito sa Bali last Wednesday. And our physical health. We work so hard to maintain the standard of our daily life. Tama po. Trabaho tayo ng trabaho para ma-meet yung pang-araw-araw nating pangangailangan.
Amen? And some of us, many of us, take a maintenance for the physical needs. Amen? Lahat po tayo may maintenance tayo. Huwag natin sabihin yung may gamot lang. Hindi po. Food is a maintenance for our physical health. Dahil pag hindi ka kakain, hindi magpa-function ang buong mong katawan. What else? Vitamins, sunlight, clean air, clean water. Mga maintenance po natin ito. Exercise. Sino po yung nag-exercise dito? Ang paglalaba ay hindi po exercise. Ang paglilinis hindi po exercise. Okay, eto po, mga ito, nutrients for our physical body, for our physical health, pati sleep. This is a maintenance. Sino po yung magaling matulog dito? Tulad ko. Amen? 6 p.m. nakatulog ako. 6 to 6. So, the same way, without taking the Word of God, or without the Word of God in our life, our spiritual life cannot function really well. Amen? Or rather, without taking the Word of God, kasi parehas ito na food, natakot po namin ito sa Bali last Wednesday. But parehas lang na food. Physical food and spiritual food. It refers to both foods. So, if you don't take the Word of God, hindi mo mapapakinabangan ang pangako ng Diyos na nakapaloob sa kanyang mga salita. That's why reading the Bible is very important. Amen? Without taking the Word of God, we cannot fully experience the fullness of God's blessings. Hindi natin ma-experience. Kaya yung mga ibang tao na walang alam sa salita ng Diyos, hindi nila na-experience kung ano yung na-experience natin na alam ang salita ng ating Panginoong Jesus. Kasi nga wala silang alam. O kulang. Hindi natin sabihin na wala silang alam kasi they know God. Everyone knows God. Kasi pag may disaster, pag may bagyo, marunong naman silang tumawag sa Diyos. Yun nga lang, kulang yung alam nila sa salita ng ating Panginoon. Kasi the answer or the solutions para sa ating mga problema at challenges sa buhay ay matatagpuan sa ating Biblia. Why? Because the Bible is the manual of our life. Amen? Kaya nga sinabi po niya sa Revelation na mapalad ang mga nagbabasa o ang mga nakikinig o ang mga gumagawa ng mga bagay na ito. Kasi nga, this is the manual, yung Biblia ang manual ng ating mga buhay. Katulad po ng TV, yung ano natin, anong tawag nito? Mixer natin. Itong mga speaker, lahat ng mga appliances, TV, refrigerator, freezer, even, sino na pong nasubukang bumili ng leather, may kasamang manual. At para magtagal ang mga gamit na ito, we have to follow the instructions na nakalagay dito. Pag gusto mong magtagal ang gamit mo, siguraduhin mo na tama. Especially itong mga ito. Sabi ni Pastor, huwag niyong gagalawin ito pag Sabado. Para huwag kayong maging ngongo. Kasi nga, pwedeng masira. Pag nag-iba ang mga connection, katulad mo ng video okay ko, hindi mo pwedeng galawin sa loob. Hindi mo pwedeng ilo o ipataas. Kasi meron siyang taga-maintenance. Once na ginalaw mo yun, sasabog siya. So, ganun po. Sasabog o masisira ang mga bagay kapag hindi natin alam gamitin yung kanyang mga bagay. So, pag hindi gumana, halimbawa, yung mixer na yan, yung katulad ko na hindi marunong, so kabit. Pag hindi gumana, saan tayo pupunta? We will go back to the manual and read. Para po alam natin kung paano ito gumana. Ganun din po sa ating mga buhay. Amen? May manual ang ating buhay, ang ating Biblia. So,
kailangan natin basahin ang manual ng ating buhay para we fully experience the goodness of God. Amen po? And many Christians are not walking victoriously in some area of their life. Sasabihin kong some area because all of us, may mga victory naman tayo sa ating mga buhay. Hindi naman lahat defeat. Tama? But in some part of our life, we are defeated. And bakit? Because the enemy, which is Satan, Chinese siya, kaya is Satan, continuously wages a war of destructions against them. Si Satan, si Satan, is Satan lang talaga. And these days, ngayong panahon natin, ngayon, sinasabi ko ngayon, itong ages na ito, itong age na ito, ang distraction, ang sandata ng kaaway. The devil has managed to take people away from the one thing that can bring them to victory. And that is being close to the word of Christ Jesus. Amen? Sabi niya sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That's why there is power in the Word. Because sabi niya dito, in the beginning, sa panimula, ang salita ay kasama niya. At ang salita ay ang Panginoon. Kaya there is power in the Word of God. Amen pa? At sabi niya, He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Without Jesus, nothing was made that was made. Without the Lord, wala pong creation. And the Word became flesh, and the Word became Jesus and dwelt among us. So when you are close in the Word of God, it means to say, you give time to read to your Bible, you are close to Jesus Christ. Because the Word is with God. Amen po? Amen. When you are close to Jesus Christ, that brings fruit in your life. Amen? Because intimacy produces. Amen? Alam niyo po, sa mag-asawa, sasabihin kong mag-asawa, hindi sa magkasintahan. Sa mag-asawa, pag sila ay tapos na silang magpakasal, hindi sasabihin nung husband or nung wife na, sweetheart, let's put that kaanatin. Hindi po. Gusto ko na magkaanak, hindi. They have to become intimate. At dahil sa pagiging intimate nila, they produce a life. Naintindihan po natin mga kapatid? And because you are close or intimate with Jesus Christ, that produce miracles in your life. Amen po? When you are intimate with the Word of God, that is being intimate with Jesus Christ, that brings fruit in your life. Amen? And what is the fruit of the Holy Spirit? Sabi niya sa Galatians 5:22, na the fruits of the Spirit are love, joy, peace, kindness, self-control, gentleness, goodness, godliness, and faithfulness. Kapag wala ka ito, pag ikaw ay naging intimate sa Panginoong Jesus, makakaroon ka ng mga ito. Because this is the fruit sa pagiging intimate mo sa iyong Savior. Amen? Kaya ang enemy, ang kaaway, will do anything and everything possible to prevent a believer especially from reading their Bible. Why? Why believers? Kasi nga, yung mga hindi believers, madali lang para kay Satan yun. Madali lang niyang kunin yun. Pero sa'yo, because you are a child of God, ang mata ni Satan sa'yo. Kaya meron ka minsan warfare. That's why believers experience more challenges. Believers experience more hardship. Believers experience difficulties because Satan is trying to get you. Amen po?
Because the devil knows that when the Word of God, hindi ka nagbabasa. Madali ka lang niyang kaya pinipilit niya na huwag kang magbasa. Because the devil knows that the Word of God can deliver you from sickness to health. The Word of God can deliver you from sickness to health. It can deliver you from lack to abundance. It can deliver you from poverty to riches. It can deliver you from darkness to light. It can deliver you from danger to safety. Amen? Yung testimony ko po noon sa Bali, last Wednesday, alam yun ni Brother Berling, yung pag-ikot ng anak ko ng 5 beses sa kotse, na pinagpipray ko siya. So, prayers has no distance. Wala pong distansya. Pwede mo may pag-pray yung anak mo na nasa malayo. Because it is not you who make the miracle. It is the Lord. Amen? So, the enemy knows that the Word of God is your sure way to your victory. The Word of God is your sure way to breakthrough. The Word of God is your sure way para ikaw ay para mapagtagumpayan mo ang mga bagay na nakatali sa iyo. Amen po? When you are intimate with the Word, miracle will happen in your life. Favor will surround you. Breakthrough blessings will open for you. Ito po ang nagagawa ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Kaya pansin niyo po, pag Facebook, TikTok, Scatter, Candy Crush, ay, nakariin kayo, gising kayo, kahit pa yung magdamag. Sigurado ako yan, kita ko sa mga pinsan ko, sa mga pamangkin ko. Paghapon silang nag-i-scatter. Pero pag nagbasa ng Biblia, nakaka-3 verse pa lang, inaantok na yan. Sino yung naka-experience na? Na-experience ko rin ito noon. May isa pa lang na verse ang nababasa ko, ang sarap matulog. Pero kapag hawak ang cellphone, kahit magdamag yan, hindi kaya naantok yun. So, bakit? Because the enemy does not want you to have a victory. The enemy does not want you to have a breakthrough. Ano ba ang gusto ng kaaway? Gusto niya prisoners ka of defeat, prisoners ka of sin, prisoners ka of condemnation, prisoners ka of guilt, prisoners ka of poverty, prisoners ka of sickness and diseases, prisoners ka of depression. Ito po ang gusto ng kaaway. And sometimes, the distraction can be very subtle. Ang mga distraction na ibibigay sa atin ng kaaway, very simple. Minsan, sasabihin mo, mamayang gabi na ako magbabasa. Nagkatupay na lalaba. Ang dami kong hugasin, ang dami kong laban, ang daming trabaho, ang daming dahon na wawalisin. Pero dahil pagod na pagod ka na sa gabi, natulog ka na lang. Kalimutan mo yung salita ng Panginoon. And even during Sundays, we don't make effort to come and worship our Lord. Alam ko po kung sino po yung nag-make effort dito tuwing linggo. At yung Wednesday pa lang pinaplansya ni Badonan. That is effort. Amen pa? Or Monday pa lang, agawin tatangin ko, nagdadyan ka aparaturan, ano kayo isusot ko sa linggo? That is effort. Amen? Or ito po, isa pang distraction ito. Maybe, may nakakuha sa interest mo sa TV or sa phone. Okay lang po manood. Okay lang po na mag-phone. Mahirap naman na wala tayong alam sa mundong ito. Usapan nga namin ni Sister Pastora Amalia kanina kung ano kayong in-exam nila na doon sa nag-exam kanina, si Gaberia. Sabi ko, maybe, more and current events. Pero okay lang po na manood tayo kasi mahirap yung wala tayong alam sa mundo. GIF first. Amen? Ano yung GIF? Jesus is first. Pakisabi nga, GIF! Jesus is first. Amen? Alam niyo
po, yung kaaway, knows that when, ito, pakinggan niyo itong mabuti. When he can get you to take off your eyes on the Word of God, he can keep you from winning your battles in life. Kung kaya kanyang tanggalin, kung kaya niyang tanggalin yung mata mo sa pagbabasa sa Biblia, kaya kanyang huwag maging successful sa mga bagay-bagay sa buhay mo. Bakit ba ayaw niya na maging successful tayo? Because Satan wants us defeated. Because he hates us. Why is Satan hates us? Because he knows how much God loves us. Amen? Sabi nga niya sa John 3:16, alam natin lahat to, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Tama? That's why Satan hates us, because God made it easy for us. Ginawa ng Panginoon na napakadali para sa atin ang salvation. Just believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your house. Sabi niya sa Corinthians. God made it easy for us, but not for God, not for His Son. Amen? A God, a Father, a Son, suffered a great length of suffering and pain for you and me. Amen po? Amen. When Jesus went to the cross of Calvary, anong nakalagay doon? God turned His back on His Son. Tinalikuran niya ang kanyang anak nung ang anak niya ay mapako sa cross. Bakit? For you and me. Amen? So, alam ng kaaway yun. Kaya galit na galit siya sa atin. Sabi niya sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So, ang ating kaaway nandyan lang. Nandyan lang. Alam niya, nakikita niya tayo. So, when yung isang araw at hindi ka man lang nag-quote ng salita ng Panginoon o hindi ka man lang nanalangin, you are a target. That's why every single day, we need to pray. We need to be conscious that the Lord is with us. Amen po? So, when we are going through a test in life, when we are going through tough times, hindi po sapat na alam natin na yung sa kasagutan ng ating mga problema ay nasa Bible. Find the scripture and quote it every single day until the Word of God manifested in your life. Amen? Hanapin mo yung verse dito kung saan yung kasagutan ng yung problema. Katulad nung halimbawa, when you are lacking, walang-wala ka. Huwag ka munang pumunta sa Bombay. Pag walang-wala ka, quote the Word of God. Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Just keep quoting, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Tapos may isip mo, ang shepherd, siya ang nagpuproduce ng lahat ng pangangailangan ng tupa. That's the Lord in your life. He will produce everything that you need. And then magmamanifest. Ano ba ang magmamanifest? Magaganap. Ang mga nandito ay magaganap o mangyayari sa iyong buhay. Amen pa? Ito po ang sinasabi ng ating Biblia. And then, the Psalm 91, pag kailangan mo ng protection, quote Psalm 91. Alam niyo po, naalala ko, yung pamangkin ng co-teacher ng kaibigan ko, si Joyce, kilala yung neighbor niya, na coma, yung bata. Hindi ko alam kung bakit. And then, tinawagan ako ng kapatid ko. Sabi niya, ate, yung pamangkin, pag-pray mo nga rin yung pamangkin ni Joyce, bakit na coma. So sabi ko, uso pa noon yung tape
yung tape, umiikot, recording na tape recorder. Cartridge. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kapatid ko, mag-record kayo ng Psalm 91. Then ilagay nyo lang sa may tenga ng koma na bata. And true enough, nagising sa koma yung bata. After, ewan ko kung ilang buwan, pero nagising siya. Amen? Ito rin yung sinabi ko kay Sister Elsa nung nakoma si Sister Catherine. Sinabi ko kay Sister Elsa, quote mo sa kanya yung Psalm 91. Because this is a powerful psalm. Sa Bible, ito lang po yung psalm na maraming espada doon sa salita niya. So, when you do this, pag ginawa mo ito, pag nag-quote ka ng salita ng Panginoon, the enemy can do nothing against you and he cannot prevent the word of God from bearing fruit in your life. Or he cannot stop the word of God to produce miracles in your life. Amen? Bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Para mag-produce ng miracles sa ating mga buhay. Amen po? Sabi niya dito, my son, give attention to my word. Anong ibig sabihin nito? Prioritize His word. Have interest in God's word. Amen? Kumbaga, ang interest ganito, may ginagawa kang importante. Tapos, narinig mo yung kapitbahay na nag-aaway. Tapos anong gagawin mo? Dahil interesado ka kung sinong pinag-aawayan nilang babae. Iiwanan mo yung ginagawa. Pupunta ka dun sa malapit at pakikinggan mo kung ano yung pinag-aawayan nila. Anong tawag doon? Marites. Very good. Nakikinig kayo. Hallelujah. So, when you pay attention to the Word of God, that is prioritizing the Word of God. Amen? That is giving interest in the Word of God. Sabi niya, incline your ear to my saying. Means, intindihin, isa puso, unawain. Do not let them depart from your eyes. Make it so important. Make it the apple of your eyes. Hindi po itong matang ito, kundi yung ating spiritual eyes. We have spiritual eyes. Amen? Sabi nga sa Proverbs 7:2, keep my command and live, and my law as the apple of your eye. Ito pong sinasabi niya dito na keep my command and live, this is not the 10 Commandments. Kasi sabi niya sa Hebrew 8:10, sabi niya dito, this is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds. I will write them in their hearts, and I will be their God, and they will be my people. Gusto ko po ito. I will put my laws in their mind, and write them in their heart. Ibig sabihin, the Lord will give compassion and kindness into your mind and heart. And then God will be your God and you will be His people. Alam niyo po, ito po, bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, may nakita kang kapitbahay. Wala sa isipan mo na magiging mabait ka sa kanya, pero bigla kang naawa. Bigla kang nakaramdam ng pagkahabag na gusto mo siyang bigyan ng 2 gatang na bigas. Then do it. Because that is a command from the Lord. I will put my laws in your mind and write in your heart. And I will be your God and you will be my people. Amen? Pag hindi mo yung ginawa, aagawin nyo ng kaaway. Sasabihin niya, di ba nung isang buwan, yung kambing niya, sinira yung kamuting kahoy mo o yung kamuti mo. Inugutan na, tinanggal lahat, kinain lahat ng kamote, yung kambing niya, yung ba't mo bibigyan ngayon ng bigas? Ay bunggayam, wala na, di mo na bibigyan. Then you did not obey the command of the Lord. That is the new command of the Lord. Amen? So, sabi niya, bind them on your fingers
Write them on the tablet of your heart. Keep them in the midst of your heart means fell in love with the Word of God. Sino po ang in love sa salita ng Panginoon? Pag in love ka sa salita ng Panginoon, napakasarap basahin ang Biblia. Let the Word of God burn in your heart. Sabi niya dito, for they are life to those who finds them and health to all their flesh. Life to those who finds them. Not life for everybody, not life for everyone, but life to those who finds them. Sino po yung mga makakatagpo ng kagalingan sa lahat ng kanilang sakit? Sila yung mga nagpa-prioritize sa salita ng Panginoon. Amen? When you have this life, itong life na ito this is the source of our strength that even in the midst of physical and mental, emotional weaknesses or fatigue, you can find supernatural strength. Ito yung kahit mapakarami mong problema, pag may lumapit sa'yo, kaya mong bigyan ng solusyon ang kanilang mga problema. Amen? Ito yung life na, sinasabi niya dito na, it refers to a God kind of life, a divine and eternal life that is uniquely possessed by God and shared only with those who have a relationship with Him. Itong life na sinasabi dito, nasabi niya dito, for they are life. Ito, matatagpuan lang ito sa mga taong may relasyon sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang buhay na ito ay sa Panginoong Jesus. Pero isinishare niya sa mga tao na may relasyon sa Kanya. Meron ba tayo nito mga kapatid? Amen? That's why having a relationship with our Lord Jesus is very important, very essential po. And because you have that kind of life, it also gives help to all your flesh, from the crown of your head to the sole of your feet, to your private parts, to your pancreas, to your kidney, brain, to your liver. Amen? Kasi sinasabi niya dito, naalala ko yung asawa ni, mother ni Pastor Joel Osteen, na stage 4 cancer ng liver. Hanggang ngayon, buhay pa siya. 6 months ang kanyang taning sa buhay. Pero ang ginawa niya, nagpuput siya lahat ng may healing na nasa Bible, pinuput niya. And then, hindi lang siya nag-stay sa bahay na inaantay yung kanyang kamatayan. Pumupunta siya sa mga may sakit. Pinagpipray niya yung mga may sakit kahit siya ay may sakit. And no, after 6 months, bumalik siya sa doktor. She's clear sa liver cancer. Makikita niyo po ito sa YouTube kung gusto niyo. Kaya ang salita ng ating Panginoon ay napaka-importante. Amen po. So, tumayo po tayong lahat. Gusto ko lang pong sabihin, mga kapatid, God made it easy for us to experience the fullness of God's blessings. Prioritize the Word of God. Have interest in the Word of God. Intindihin, unawain, isa puso. Huwag lang pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga. It's so important na para siyang apple of your eyes. No one can touch the apple of your eyes. Ganun po, no one can touch the Word of God in your heart. Amen? Keep the Word in your heart. And then we will experience the fullness of His promises. Amen po? Hallelujah.
Sa hapon ito ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang masalita na ating bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng ating Panginoon. Kung gaano natin pinapahalagahan yung mga bagong modelong mga gadgets na gusto natin pag may bago, gusto natin meron din tayong ganon. Na napakamahal na gadgets, kaya-kaya natin bilhin, pinapahalagahan po natin. Pero mas lalo nating pahalagahan yung salita ng Panginoon. Kasi yung gadgets, maaaring pwede kang iligaw, pwede niyang sirain ang buhay mo. Pero yung salita ng Panginoon, aayusin niya, ituturo niya ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Pahalagahan po natin ang salita ng Panginoon. Kung mayroon man po sa bawat bahagi ng ating worship celebration na binibigyan natin ng pagpapahalaga, wala pong iba kundi ang makikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa hapon po ito, salamat sa salita ng ating Panginoon. Love the Word of God. Kapag minahal mo, pinahalagahan mo ang salita ng Panginoon, papahalagahan, mamahalin ka din ng nagsalita na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang Biblia po, may mura pong nabibili sa mga bookstore, 400, 500, 600. Pero kung namamahalan ka na bumili ng Biblia, pag mayroon ka smartphone, kapatid, I challenge you, mag-download ka ng mga free apps na mga Word of God. At doon, maaari kang magbasa ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po kasi pag tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, ang ibig sabihin, ang Diyos nangungusap sa iyo. Kaya pahalagahan po natin yung pangungusap sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa hapon pong ito, marami pong salamat sa iyong masalita namin pong napakinggan, na kung saan tinuturuan mo kami at pinapalalahanan mo kami na dapat namin bigyan ng pagpapahalaga, bigyan ng importansya ang iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na kung saan bawat araw andun yung pagpapahalaga namin. Hindi namin binabaliwala at hindi namin babaliwalain ang iyong mga salita. Precious Holy Spirit, we invite you na patuloy kang kumilos sa aming mabuhay. Patuloy mong ilagay sa aming puso ang kauhawan, hindi lamang sa presensya ng Panginoon, kundi kauhawan na magbasa ng mga salita ng aming Panginoon. Salamat po sa itlingkod na siya mong ginamit upang kami ay patuloy na palalahanan sa hapon kong ito. Salamat sa inyong masalita. And Holy Spirit, continue to be with us. Continue to teach us upang sa ganon, mabigyan namin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Salamat po. We give you all the glory. We give you all the honor, adoration, and thanksgiving. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Maraming salamat.